Amen, amen. All right. So, hope you're blessed by what we have seen and experienced this afternoon. Okay. Let us all stand, please, and let us go to the Bible. Let's go to the book of Ephesians. Book of Ephesians. We will go to a very familiar passage in the book of Ephesians. Be honest with you, mga kapatid, I'm really, I'm in betwixt. You know, kasi alam ko po yung nandito yung mga kapatiran natin from different churches. But ako po'y naniniwala rin na anumang kailangan nyo ngayon ay kailangan din po nila. But you know, gusto ko rin magsalita particularly or about the growth of the church. So, nagdadalawang nasa gitna po ko mga kapatid kung itutuloy ko yung mensahe ko last Sunday or magsasalita ako patungkol sa mission sapagkat ngayong gabi kasama natin yung mga missions. So, ay parehas ho maganda mga kapatid at parehas nakikita kong kailangan. So, I'm in betwixt. I'm in between of that. So, kaya ngayon gagawin ko, sasabihin ko lahat ito. Hindi ko nga lang alam kung anong oras tayo matatapos. Yeah. So, what do you think? Lahat po ito ay kailangan po natin. Kaya buksan po natin ating mga Biblia sa the book of Ephesians, chapter 6. Book of Ephesians, chapter 6. Kasi ako po ay, I really feel like you need this. Kasi ako po ay na-trigger nung nakita ko sa rally nung nakarang linggo yung mga kabataan. And some of them are like 13 years old yata, yung pinakabata. 11 years old. So imagine, anong ginagawa ng 11 years old sa rally? At ayon sa kanila, sila ay binabayaran mga kapatid. Some of them, depende sa bato na itinapon mo. Binabayaran na 1,500, yung iba nakakarating ng 3,000. And, but just imagine, yung mga nandito, no? At nakita niyo po yung forma. Nakita ko sa news, mga kapatid, pinakita doon. Yung bata na binubugbog yung pulis, pinagtutulong-tulungan yung pulis. Imagine, yung pulis, hindi po yan nandoon sapagkat naniniwala sila o kinakampihan nila yung mga corrupt na mga congressman or corrupt na senador. No? Nandoon sila para implement ang batas. And listen, our law, mga kapatid, supposedly is our protection. You cannot be protected without abiding in the law. So, mapuprotektahan ka ng law pag mag-a-abide ka sa law. You see, we should not break the law or bend the law. If it is the law, you cannot bend it. Once you bend the law, it's no longer the law. Hindi man ho ako lawyer si attorney nandyan. Sino pa yung mga lawyers nandito? Alam ko may mga lawyers tayong iba pa rito Some of our lawyers here are nag-work sa DND and nagpakilala sila minsan sa akin Mga bata pa sila Pero dapat yung matutunan to, sinasabi ko ito. Kasi hindi ko naman sinasabing mas may alam ako sa law. Siyempre, pinag-aralan nyo yan. Pero wala nang sosobra pa sa law ng Diyos. Batas ng Diyos is the highest law of the land. Yeah, just si attorney, sabihin ko yan kay attorney mismo. You see, the highest law of the land is the Word of God. That's the law of God. Wala na hong iba. That's why if you will only abide, listen now, there are people, all of us here. Alam niyo kung bakit law-abiding citizen tayo? Because we are Christians. We're abiding in the law of God. Once you abide the law of God, mga kapatid, you have no problem with the law of men. Yeah? Ganun lang yun. Gagawa ka ng mabuti. Ang problema natin sa ating bansa, kahit gumawa ka ng mabuti, pipilipitin yung ginagawa mo ng mabuti.
So kaya nga, nagkakaroon ng law ang tao, may batas ang tao, kasi pagka yung ginawa mong mabuti, ay ginawa pa rin lang masama, that's the time na ilagay mo na, okay, ano masasabi ng mga lawyers natin? Doon mo na kailangan ng lawyer. You see? Pero kapatid, as long as you are abiding in the Word of God, in the commandments of God, you have no problem with the law of man. Kaya lang tayo nagkakaroon sa problema at pumapasok yung law of man kasi corrupt nga yung mga may hawak niyan eh. See, pinipilipit nila. See, wala kang pagkakamali. Wala kang violation. Sasabihin sa'yo, di gawa natin. Pag tinanong mo yung police, Chief, anong violation ko? Wala naman. Kung wala, bakit ako hinuhuli? Gagawa natin. Pagka ginawan mo ng violation, may pera yon. Yeah. So, you understand. Ako po yung na-trigger sa ng mga bata. That's why I really need to bring this message, to bring up this message. And kailangan po natin, kasi kalain mo 11 years old, anong ginagawa nun sa kalsada? Yung 11 years old na yun, mga kapatid, may magulang yun. Una, anong ginagawa noong bata sa kalsada? Alam nila may rally. Bakit siya may bato? Akalain mo, nakisama siya doon sa bugbugan, binugbog nila yung pulis. You see? Tapos nung nahuli sila, dinala doon. Siya mismo, nasa balita po ito. Siya mismo, dinala doon sa police station. Anong ginagawa sa police station? Umiiyak. Kapatid, nung araw sa barkada namin, pag may barkada kaming binugbog at nahuli namin yung nagbugbog, hindi na makakarating ng police station yan. Promise. Yeah. So, that's the time, mga kapatid. Kaya ngayon, bilib ako doon sa mga pulis. Bilib ako, ang tawag doon, tolerance yan, ang tawag doon. Maximum tolerance. You see? So, sa amin, binibigyan namin ng araw, hindi maximum tolerance, maximum punishment. I'm telling you. Kaya sabi ko, mga kapatid, ng mga bata ngayon. Ang bibilis nilang umaksyon, ang bibilis nilang gumawa, pero wala silang kakayanan. Wala silang kakayanan. Hindi nila alam kung paano mag-survive sa rambolan eh. Hindi nila alam yun. Rambolan, hindi nila alam kung paano mag-survive doon. Paano ka maiiwasan? Paano mo maiiwasan yung rambolan? See? So, some of you young people na gusto yung makipagrambolan, matuto kayo, tuturuan ko kayo kung paano kayo makaiwas dyan. Right? Paano kayo hindi tatamaan ng bato? Isalag niyo yung kasama niyo. Okay? Very simple. Okay. But anyway, so, kaya po na-trigger po ako rito. And ako nagpapasalamat. Nakikita ko itong mga kabataan dito sa harap, Kasama ka ba doon? Sa rally? May tama siya may tama. Sigurado mo wala ka sa rally? Alright, ilang taon ko na? 13. Ikaw yun. See? So, kaya alam niyo mga kapatid, bilib ako kay Mayor Isko. At nananawagan po siya sa mga gustong makatulong o tumulong sa kanya sa pagtrato sa kung paano tuturukan yung mga kabataan. Kaya kung makakapunta ka doon, Reverend Rapi, kung makakapunta ka mag-report, hanapin mo si Mayor, tapos sabihin mo sa kanya, nag-volunteer tayo, Christian Bible Baptist Church, CSI. Yeah, we'll take care of them. We love young people. We love young people. Medyo nagkulang lang talaga to. Kasi sabi ko nga po sa inyo, sagana tayo rito sa mensahe. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Maraming mga kabataan ngayon. Tandaan nyo to, kayong mga kabataan na rito. Ha? Hey! Tandaan nyo. Okay? Tandaan nyo to. Sagana kayo rito sa naririnig nyong ganyan. And that might be the reason why you are not there last Sunday. You better be thankful that your parents brought you here last Sunday. And some of the church workers brought you here. Kasi wala kayong planong magsimba pero dinala kayo rito. Salamat sa Panginoon. Pero kung hindi kayo nadala rito, maaaring nandoon kayo. Mag-aarimuhan kayo ng 1,500 to 3,000. So depende sa ipipresent yung bato. See? So salamat na lang. Kaya yan ang kailangan natin parents. Palakasin natin ang loob. Tayong mga adults, palakasin natin ang loob ng mga kabataang ito na gumawa ng tama. So, napakahina sila eh. Ngayon, itong pag-uusapan natin ngayon,
At kalain mo, sila pa rin yung sunog ng sogo. Sabi nga ni Uya, mali yung pangdinig nila. Sabi nila, doon tayo, papunta sila ng Malacanang. Nung nakita nila, papunta sila sa Malacanang, sabi nila, sugod! Ang narinig lang nila, sugo. Kayo, ayun, sinunog yung sogo. Sa kanya galing yun, sa kanya galing. Spokesman. Kasi parang familiar sa kanya yung sogo eh. Hindi, sa mga bata ba? Diba? Sa mga bata, okay. Alright. So, well, anyways, kapatid, talagang kailangan po natin alalayan ang kabataan, okay? Alright. I have something to tell you about that, okay? I think I can help you, parents, tonight, and sa inyo rin, mga young people, okay? Let's go to the book of Ephesians chapter 6. Look in verse number 4. Okay? Now, you see, grabe, ito mga kabataan, look in verse number 1. Diyan yung makikita ang kahalagahan. Okay? Grabe yung ang push ni Paul patungkol sa bagay na yan. Ha? Kayong mga kabataan, tagal nyo na rito, you own a Bible. Okay? Try to own a Bible. Huwag kayo sa halip na bibili kayo ng cellphone, mas magandang bilhin ng Bible. Okay. Magkano ba yung pinakamurang Bible natin dyan, Beng, sa ano? 480. Wala na tayo dyan yung tig 150, something like that. Edward, wala ba tayong gano'n, Edward? Nasa Edward? Edward? Anong pinakamura mong Bible? Yung kayang-kaya ng mga kabataan. Magpuproduce kayo ng 150? Okay. Yeah. Merong binibenta po dyan, Thompson. 100 lamang po, leather bound. Pero kulang-kulang ng chapter. Okay? Yeah, so, well, anyway, so, kinakailangan nyo magkaroon kayo ng murang Bible. So, pag nakaroon ka ng ganun, Brad, lagay mo dyan sa tindahan natin. Meron tayo dyan mga kapatid, tindahan. Oh, mura lamang. Yung mga mabibili nyo sa labas ng mga tig 150, mabibili nyo lang po rito ng 450. So, nakasave po kayo ng 300, okay? At least yung 300 na yun sa gawain ng Panginoon po yun, mga kapatid, okay? So, you save 300 for the ministry, okay? All right, okay. Andiyan na ba tayo? All right. Ephesians chapter 6, look in verse number 1. Look at the push, yung push po ni Paul sa verse number 1. And that, in verse number 2, pinakita po dyan, nagsabi ng Biblia, I want you to take note of this, parents, you see. Sabi na sa verse 1, children, obey your parents. Okay? Verse number 2, honor thy father and thy mother. You see that? Kung ano ang encouragement. Now, wag nating katuwaan na sinasabi ni Paul, wag tayong maging masaya. Mga kapatid, sapat sinabi ni Paul, honor thy father. O, kita mo, nakakampi ko si Paul. Yeah. Pero sana makita niyo, mga kapatid, yung inyong not just a responsibility but your accountability. You think, kapatid, na kapag ka sinabi ng Biblia, honor thy father and mother, hindi kayo accountable sa mga anak nyo? When they honor you, there must be something in your life that is honorable. And the reason why the Apostle Paul was saying, back in his time, kapatid, back in the time of the Apostle Paul, kaya sinasabi nung araw, mga kapatid, ang Israel, ang mga Hudyo ay kilala po na ang kanilang mga adults ay respetado because yung kanilang mga adults ay nagbibigay ng counsel sa mga young ones. See that? Nagbibigay. Kaya, nung sinabi ni Paul, honor your father and your mother, because the Apostle Paul knew it, na may makukuha yung mga young ones sa kanilang mga tatay, sa kanilang mga magulang. Pero ang tanong ko ngayon, mga kapatid, is it still true today? I think you will agree with me. Parents, we're missing it. I think we're missing it. Oh, hello, Mike, test, 1, 2. Noong panahon ni Paul, pag sinabi nga, you honor your father and mother. Sapagat nalalaman ni Paul na may makukuha sila sa kanilang mga magulang. Ngayon, kapatid,
Ang tanong ko ngayon, pag sinabi kaya natin ito ngayon, gustong-gusto nating i-honor tayo ng ating mga anak, pero are they getting something from us? Are they learning something from us? You see? Now, I want you to take note of this kasi sana ang makita po natin dito yung accountability. We're accountable. Alright? Kapag ka tayo, once our kids pay attention to us, tandaan nyo, dapat may matutunan sila. They must get something from us. Alright? Look, that in verse number 3, look at this. Tignan nyo mabuti. Parang grabe lakas ng loob ni Paul na magsalita ng ganito. Look in verse number 3. That it may be what? Well with thee. That it may be well with thee. Parang gusto kong sabihin kay Paul, kilala mo ba yung tatay nito? How can this boy may be well with thee if he will obey his parents? If he will honor his father and his mother, paano magiging maayos ang buhay nito? Alam mo ba na lasinggero tatay nito? Alam mo ba na manunugal yung nanay nito? Alam mo ba na yung tatay nito ay manananggal? Manananggal ng sinampay, manananggal ng asawa ng iba. You understand what I'm saying? But anong makukuha how true is that? But sabi ko nga sa inyo mga kapatid, this is during the time. The Apostle Paul was looking back doon sa totoong mga parents, kapatid. Are you with me? So iyon dapat, that it may be well with thee. Kaya ang tanong ko ngayon, sa panahon natin ito ngayon mga kapatid, kung ang ating mga anak will honor us, will honor you as a father and honor you as a mother, magiging maayos kaya ang buhay nila? So do you understand? The Apostle Paul is giving hope sa mga bata. Binibigyan niya ng pag-asa yung mga bata that if you would just listen to your parents, if you would just honor your parents, maayos ang buhay mo, anak. Eh, alam ko na kung ano sasabihin ng ibang mga anak dito. Sana all. Kawawa naman, di ba? Nasaan kaya yung tatay nung mga nambato na yon? Nasaan kaya yung tatay nung 1.5? Nasaan kaya yung tatay nung 2.5? Nasaan kaya? See? Kaya kayo mga nandito, mga young people, tingnan niyo mabuti. Ako, tinitingnan ko yung mga itsura niyo. Tingin ko kaagad pag nakita ko kung paano nyo gaya-gayahin yung mga artista, yung mga basketball players, ang tanong ko kaagad, nasaan ang mga magulang nito? Yung lalaki na nagkukunwaring babae, nasaan ang magulang mo? See? Very simple. Di ba? That it may be well with thee. Look at the expectation. Look at the hope, mga kapatid. Grabe. Grabe. Tapos na nga yung mensahe rito eh. Ito na. Yeah. Kung ang mga bata dito sa harapan, you know, if you will honor, sabi ni Paul, you honor your father, ha? You honor your father. Pastor, hindi mo lang alam, hindi mo kilala kung sino yung tatay ko. Nasa kulungan na siya ngayon. Should I honor him? In other words, what will I learn from him? What will I learn from a mother? If I will honor him, if I will honor her, what will I get? Diba? All right, let's keep going. That it may be well with thee, and thou mayest what? Eh, kamamatay nga lang ng bata na binubog ng nanay, di ba? Parang it seems, kapatid, na itong binabasa natin ngayon, parang hindi na tugma, di ba? But you know what? Isa lang ang ugat nito. Sino mang hindi matino na magulang ngayon, nagkaroon niya ng magulang na hindi matino.
Inuulit ko po, sino mang mga magulang ngayon na hindi matino, na walang maituro sa kanilang mga anak, kasi lumaki sila at naging magulang sila, na hindi sila nagkaroon ng magulang na katulad ng sinasabi ng Biblia. So ngayon, ito na yung time ninyo na dapat i-realign na natin ang lahat. Yeah, all right. Sabi niya, upang humaba ang iyong buhay. Eh mukhang kung susunod ako sa tatay kong lasinggero, iiksi ang buhay ko eh. Di ba? All right. Verse number 4. And you fathers, provoke not your children to wrath, but be what? Bring them up. Where? In the nurture and admonition of the Lord. You see there both the provisions of physical and spiritual. You see, the sad thing today, mga kapatid, in our parenthood today, okay, we can provide the physical, but we cannot provide the spiritual. But in the Bible, you are what? Responsible for both of them. Responsible po tayo sa dalawang bagay na yan. Alin yun? Physical and spiritual. You have to bring them up. We have to nurture them physically and spiritually. And the admonition of the Lord, that speaks of the spiritual needs of our kids. We have to bring them up. Okay? But seems ngayon, isa na lamang kaya natin. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Inuulit ko po. Okay? You have to provide the both of them. Your children, parents, huwag kayo mag-alala. Huwag na kayo maupo kasi magdi-dismiss na tayo. Huwag kayo mag-alala. Because this is now the introduction, kapatid. Parents, we should not only provide, or our children do not only need our provision, but they really need the most important thing, direction. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. I hope naunawaan niyo po yan. Let's bow our heads, please. Father, thank you for this message. Bless this, Father, in the hearts of your people, please. In Jesus' name, amen. Now you may be seated in the presence of our God. Sabi ng Biblia, mga kapatid, maliwanag, pay attention please. Ang sabi ng Biblia, the parents, the father, particularly, okay? You see, in verse number 3, ano sabi ng Biblia, verse number 2, honor thy father and thy. Pero sa verse number 4, isa na lamang nagdadala, isa na lamang in-address ni Paul. Are you with me? Pay attention, please. Verse number 4. Verse number 2, honor thy father and thy mother. Okay? So, dalawa pa dyan, mga kapatid. In verse number 4, isa na lamang dinirect niya. Sino yun? Tatay. So, given po yun, mga kapatid. Pay attention, pay attention. Okay, given. Yung father. Okay? Wala na yung mother, mga kapatid. See, now, nasaan yung bigat ng responsibility sa father? Okay? Anong gagawin ng father? Honor. I mean, nurture. Bring them up. Bring your children up. Saan? Sa nurture. Physically and spiritually. Dalawa po yan. You are not your children. Again. Painggan nyo ng mabuti. Ang anak natin ay hindi lamang nangangailangan ng provisions natin, but nangangailangan din sila ng direction natin. It is both important. But here's the problem now. The problem now, paano ngayon pag nagkaroon ng problema sa tahanan, mga kapatid? Makikita natin, mga kapatid, na minsan, or not just minsan, mga kapatid, but most of the time, makikita natin na yung tatay na kung saan tinalaga ni Paul, sinabi nga ni Paul, bring them up. Ang problema is powerless sa loob ng tahanan. Bakit? His words is being mocked in the home. I think you heard it from me.
Maraming beses na mga kapatid, na kapag ka ang boses ng tatay kapatid ay ginawang katatawanan sa loob ng tahanan, tandaan niyo po ito, nagiging powerless ang tinalaga ni Paul, na sinasabi dito ni Paul, na bring them up. You see? So ano po ang nangyayari mga kapatid? Yung mga rules and direction na binigay niya, even the boundaries mga kapatid, ay wala na pong kabuluhan. You see, naniniwala po ako na ang mga tatay dapat magbigay ka ng rules, dapat magbigay ka ng direction, dapat mag-lay down ka ng mga boundaries kung ano ang kikilusan, paano gagalaw. Listen, we're building characters in the home. You see, now listen, we're not just raising children to be worshipers in the house of God or members of in the church, mga kapatid. No. Sabi ko nga nung nakaraan, mga kapatid, we're raising children in the kingdom of God. Not just in the house, not just in our family, kapatid. Tandaan po natin, they are a part of the kingdom of God. They're members of the kingdom of God. Hindi lamang po sila members ng family po natin. You see, and just imagine, God gave us the authority, God gave us the privilege to raise children in the kingdom of God. You see, look at the authority dito, kapatid. Look at the responsibility and the accountability rito. Sana makita po natin na mabuti itong mga kapatid. Pero ang nakakalungkot, kapag naging powerless na po sila, mga kapatid, kapag naging powerless na at hindi na ho nasunod yung gabay, yung nakakatawa, lumabas na nakakatawa na yung words. Kasi hindi na ho nasusunod sa loob ng tahanan, pinagtatawanan. Sinong kumukontra? Number one, na kumukontra sa kanyang ng words ng asawang lalaki ay yung asawang babae. You see that? But who is going to pay the price? The family. The family. Sino ang magsasuffer, kapatid, ng consequence? Yung mga bata. You see that? See? Kapag ka muted na po, muted na. Kapag ka parang hindi na, you know, I know you understand what I'm talking about. Kapag ka nagsasalita yung tatay, ang unang-unang magme-make face yung asawang babae. Titingin sa kanyang anak na paborito. Ibig sabihin, huwag ka lang, bayaan mo lang. Salita lang yan. Kapag muted na po yan, kapatid, kapag ka hindi na po umimik, ang may authority at tinalaga ng Panginoon na muna sa loob ng tahanan, listen, yung leadership niya ay kahiya-hiya na. His leadership is mocked and his authority ay unti-unting nawawala. You see, sapagkat kapag ka ang lalaki, mga kapatid, ay nawala na ng kapangyarihan sa loob ng tahanan, para na lamang siyang ghost sa loob ng tahanan. Wala na. Hindi na ho siya mapapakinabangan sa loob ng tahanan. And again, kapag ka yung authority na yun na naging katawan na lamang sa loob ng tahanan, kapatid, wala nang anak na makikinig po sa kanya. You see, lahat ng mga rules ay kanyang itinalaga, lahat ng direksyon na kanyang sinasabi, lahat ng kanyang boundaries o sinasabi, uuwi ho sa walang kwenta. You see, now, here's the thing. Once na na-undermined, once na binaliwala, kapatid, yung kanyang authority, that's the time that discipline dies. Yung mga bata ay lalaki na po na walang disiplina. Bakit? Binaliwala na po yung authority. In every discipline, kapatid, tandaan nyo, merong authority. You cannot implement discipline without authority. Dapat meron pong authority. Dapat merong power. Hindi mo mai-enforce yung discipline without power, mga kapatid. You see, then you'll see the father is building, yung lalaki ay nagpapatuloy mag-build, mga kapatid. At kapag ang isang membro naman ng tahanan ay binabaliwala po yan, mga kapatid, lahat ng atin pong ginagawa, lahat ng ating boundaries, lahat ng discipline
ay uuwi sa walang katuturan at ang mga lumalaking bata, kapatid, ay hindi sila lumalaking matibay, kundi sila lumalaking confused. Lito sila sa kalagayan po nila, kapatid, because they don't see unity. Let me ask you a question, parents. Yung mga anak kaya natin lumalaki sa ating tahanan, nakakakita ba sila ng unity? The sad thing is, if they can't see unity, but the only thing that they can see is weakness. Yan po ang nakakalungkot, mga kapatid. And because they sees what? Weakness, they will take advantage of it. Yun lang ang hinihintay ng mga kabataan ngayon. Yung may makakita silang butas na parang kahit na alam naman natin pagka wala sila nakikita ng butas, sabihin nila, napaka-stricto ng mga magulang ko. You see, pero pag nakakita sila ng butas, pag nakakita po sila ng hindi pagkakaisa sa mga magulang nila, makikita po nila may pagkakataon na makagawa tayo ng ganito kasi hindi tayo mapapansin kasi silang dalawa nga hindi nagkakasundo. Meron silang lakas ng loob na mag-reason out, kapatid. You see, may lakas ng loob sila na sabihin nila na tama ang aking ginagawa. Bakit? Yung dalawa nga nagdidebate. Hindi nila papansinin yung debate natin kasi mild lamang to. So they'll take advantage, mga kapatid, ng weakness ng husband and wife. You see, and listen now, kapag ka ang bata lumaki, mga kapatid, na wala silang nakikitang authority ng kanilang tatay, they become, I don't know, kapatid, kung alam nyo ang isang bagay nito, nagiging prison sila, nagiging bilanggo mismo sila ng hindi magandang batas sa loob ng tahanan. They don't become free. They're not free. Those who raised sa ating tahanan, nagiging alipin sila, nagiging bilanggo sila ng isang prinsipyo, kapatid, na, well, yung magulang ko nga, hindi nagkakasundo eh. Ako pa. So they're not free. And the sad thing about this is this, they become reckless. You understand? Bakit yung bata nandoon, kapatid, sa 11 years old, 12 years old, 13 years old, mga teenagers, maglalagay sila, magsusuot sila ng t-shirt na itim, everything is black, maglalagay sila ng talokbong na black. You see, yung iba pa doon ay pumayag na markahan ang likod niya ng karet at martilyo. Wala silang kaalam-alam sa communism, pero nagpumayag sila, ginawa silang banner ng communism. They don't even understand. Listen, for those of you who are victim of it, you can trust the communist being a communist, but not being a good citizen. I say that. Kaya never, kaya meron tayo ditong Diyos, mga kapatid, na pinagkakatiwala natin na He is the answer of our everything. You see, so children raised without a father's authority don't become free. They become reckless. Kaya meron tayo mga kabataan ngayon na nandiyan sa kalsada, mga kapatid, makikita natin kung anong ginagawa nila. You see? Now, kaya nga po, anong kailangan po natin? Now, ang kailangan po natin, mga kapatid, ay i-provide natin yung dalawang bagay na yun. Nurture and admonition. But let me tell you something. Listen. If you will go back, and I hope you will, to the book of Deuteronomy chapter 6, nakakita po ba kayo doon at time, bakanting time? Kaya pinakita po doon sa chapter 6, mga kapatid, kapag kayo nakaupo, nakatayo, nakahiga, pagtayo mo, naglalakad ka, tinuturo mo salita ng Diyos. What does it mean? Our children, parents, makinig kayo mabuti, our children needs they need a full-time father. They need a full-time father because a part-time father can give a full-time guidance. One more time.
A part-time father cannot give a full-time guidance. Ang kailangan po ng ating mga anak ay full-time guidance. Listen, kaya nga mga kapatid, just imagine if this is true. I believe this is true. I believe that the Bible is inspired. In other words, God is in it. And God is for it. Okay? Now, pag sinabi ni Paul ngayon, sabi niya, honor thy mother, honor thy father, and thy father. Because it might be well with thee. Sigurado po yun. Pag in-honor mo, yung totoong tatay, yung totoong nanay, pag in-honor mo yan, you'll get this one. You see, totoo po yan. But you know what? Because the Apostle Paul was basing his words to what he has learned. Remember, he knows Timothy. Kilala ni Paul si Timothy. Si Timothy ay anak niya, kapatid. Anak niya sa pananampalataya. Dinisciple po yan ni Paul. Pero alam ni Paul kung paano lumaki si Timothy. Mula sa teaching ng kanyang lola at mula sa teaching ng kanyang nanay. And that from a child. Sabi ni Paul. So alam niya kung paano lumaki si Timothy. So alam niya yung sinasabi niya rito, mga kapatid. To understand the book of Ephesians, his words, his encouragement. Dito sa book of Ephesians, you go back sa background ni Paul. That's why grabe ang paniwala niya. Sapagkat nakita niya ito sa buhay ni Timothy. Sapagkat alam niya, ang scripture, kapatid, remember, siya rin yung nagsabi, mga kapatid, kay Timothy. If you can recall it. All scriptures is what? Given by inspiration of God. Siya rin nagsabi niya. Bakit? He knows about this in the book of Proverbs. He knows the Proverbs of Solomon. He knows Deuteronomy chapter 6 because that is the scripture. It is profitable for what? For what? For what? Correction and instruction. So alam niya, pag pagka ginamit mo ang scripture na ito, kapatid, sa instruction, you understand what I'm saying? Na pag ginamit mo ito for correction, nauunawaan niyo ba kung anong meron dyan? Kasama mo ang Diyos. Because God is in it, and God is for it. Kaya pagka ikaw namalo, hindi ka namamalo na mag-isa, doon sa pamalo na yan, naniniwala ang Diyos dyan. Na hindi pinaniniwalaan ngayon ng mga politicians. Some of them. I mean, I'm talking about even in the whole world, kapatid. Maraming mga politician na dinidisregard po yan. Kaya ngayon sa Amerika, bawal na, ipapupulis ka. Di ba? Sinong gumawa niyan? Ay, yung mga politician, mga lawmakers. Di ba? So makikita niyo, mga kapatid, kailangan, kapatid, ng ating mga anak ang full-time guidance. But how can you give a full-time guidance if you are not a full-time father? Oh, I hope this is clear. Sana makita po natin ang mga bagay na sapagkat pagka wala pong guidance, kapatid, ang mga tatay, hindi nakita sa inyo ang leadership, mga kapatid, at hindi nila nakita na you're holding the line. They're not just losing, they're not just losing their innocence, kapatid, but they are losing their identity. Nakita niyo po ang mga bata ngayon, they cannot even identify themselves. Hindi na po nila malaman kung saan sila lalagay. Ano bang, mayroon bang magulang na nagsabi sa kanila, anak, alam mo ba ang dulo nito? Alam mo ba yung ginagawa mo ngayon kung saan yan pupunta? Noon may mga kasabihan pa, yung mga tanda. Pag nagtanim ka ng hangin, bagyo ang iyong aanihin. See, kung saan nakakiling ang kahoy, doon yan tutumba. Kung nakakiling ka sa mundo, bagsak mo sa mundo. Pag nakakiling ka sa barkada mo, barkada ang bagsak mo. Ngayon, hindi na ho natin yan naririnig sa mga magulang. Parang outdated na. Parang, ay, ang corny mo. Pag sinabi mo yan sa mga anak mo, alam mo na, hindi na ngayon. Iba na yung ngayon. Alam mo na, halika anak, ito ang pagkakaiba. Bang! Pero wala na ngayon. Bakit?
tumaas ka lang ng boses sa anak mo, nandyan na yung asawa mo. Bakit? Anong problema? Kausapin mo. So, hindi nyo namamalayan, tinatanggal nyo na yung authority at gusto nyo nang ma-mute yung asawa ninyo. Hindi nyo alam pagka na-mute yung asawa nyo, wala na yung kapangyarihan, mawawala na yung discipline, mawawala na yung rules, mawawala na yung boundaries, at lalaki ang anak mo na confused at wala ng identity sa buhay niya. You better consider this. Once your kids grow up without the guidance of a father, without an order from his father, your children will be raised by a muted man. By a muted man. In other words, your children will grow up without a map. Wala siyang gabay. Naglalakad lamang po siya na hindi niya alam ang patutunguhan. Brethren, we need to grow. We need to grow. Ang problema ho, kapatid, is this. Wala tayong maipakita sa kanila na magandang experience sa buhay natin. No wonder kung bakit sinabi po ng Biblia, mga kapatid, kay Peter, sinabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. We need to grow. And growing, mga kapatid, is not just, you cannot grow without, there is no growing without knowing. To grow is to know. If you want to grow in Christ, you must know Christ. Diba? Kinakailangan makilala natin ang lubusan ng Panginoong Kristo. Then, ano ang pagkakilala mo tungkol sa Panginoon? Anong masasabi mo tungkol sa Panginoon? Anong nabalitaan mo tungkol sa Kanya? Anong knowledge mo tungkol sa Kanya? Baka kapatid, kung wala kang alam tungkol kay Kristo, walang mag-a-attract sa iyo. You see? So you understand, mga kapatid, you cannot, if you will not, if you don't know Him, there is nothing in Him that will attract you. At kapag ka walang attraction sa iyo ang Panginoong Kristo, hindi ka lalapit sa Kanya. So what is the chance of growing with Him or growing in Him? There's no chance in growing in Him if you don't know Him. You see, at hindi po yan nagtatapos dyan, kapatid. Ito ang pinakamagandang dapat natin makita. Na kaya ho tayo nagkakaroon ng relasyon sa isa sapagkat nakikilala natin siya. Okay? Now, ano yung pagkakilala natin sa Kanya? Here's the good thing about this. Sa lahat ng mga nasa missions, sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, ito tatandaan nyo. Okay? Now, ang church, as a pastor, ito po ay applicable dito. Applicable sa lahat ng mga churches ito, mga kapatid. Okay? Ang paglago ng simbahan, kapatid, ang paglago ng church ay nakadepend sa paglago ng pastor. If the pastor is growing, the church has the chance to grow. Because the growth of the church depends on the growth of the pastor. It's a personal, it's individual. Because yung paglago nyo, kapatid, sinabi ko na po yun sa inyo, walang tinatawag na corporate growth. Okay? Lalago si Willie, depende sa nakikita niyang paglago sa akin. Lalago si Mac, depende sa nakikita niyang paglago sa akin. Lalago si Brother Roy, depende sa nakikita niyang paglago sa akin. Bawat isa sa inyo, lalago kayo, depende sa nakikita niyang paglago ko. Now, saan nakabata yung growth? Okay? The foundation of the growth of the church is yung paglago ng pastor. Kasi ang ituturo ko po sa inyo, depende yan sa pagkakilala ko sa Diyos. You understand? Depende sa pagkakilala ko sa Diyos. Ngayon, kapatid, ano ang nalalaman ko sa Diyos? Alright? Now, I'm not just bringing you, kapatid, my knowledge on God, but I'm bringing you and teaching you and sharing to you my experience with God. You see, ano po ang nangyari, kapatid? Okay? Now listen, let me show you something here. Kilala ko si Willie, all right? May kilala ko alam ko yung kabaitan niya, alam ko kung paano siya makisama, alam ko yung katapatan niya sa Panginoon. Brethren, yung pagkakilala ko sa kanya, yun ang nag-a-attract sa akin para maging close kami sa isa't isa. All right?
Now listen, hindi lamang sa doon nagtatapos po yun, kapatid. Huwag mong tapusin doon ang paglago. Ang paglago ay nakabatay pa na lalo pa kayong magiging maayos ang inyong relasyon at pagsasama, kapatid, kapag ka na-experience mo yung alam mo sa Kanya. Let me show you something. Ano yung pagkakilala mo sa Diyos? Di ba lagi natin sinasabing God is good? Tapos ang sagot ninyo is, then all the time, ang galing nyo sumagot. Pero kapatid, when was the last time na na-experience nyo yung goodness ng Diyos? Honestly. Madali lamang isipin na ang Diyos ay good. Pero kailan nyo na-experience yung goodness ng Diyos? Maaring naiisip lamang po natin kung kailan tayo binigyan ng Diyos. Pero hindi natin kinoconsider yung goodness ng Diyos nung tayo pinalo ng Diyos. What is our personal encounter with God? Do you have a personal encounter with God? Na-experience nyo ba yung sinasabi yung greatness ng Diyos, yung faithfulness ng Diyos? What else? Na alam mo sa kabutihan ng Diyos. Now listen, ang Diyos ay hindi magiging makatotohanan sa buhay mo hanggat hindi mo na-experience ang totoong character ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, maraming mga Kristiyano na sandali lamang silang maging Kristiyano. Bakit? Hanggang sa knowledge lamang nila patungkol sa Diyos, but they have never experienced the character of God in their life. What is important, ladies and gentlemen, tonight is to experience who God is. Don't just decide to know about Him. Be with Him and experience. You remember what the Bible says? Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Come and follow me. Take my what? Yoke what? Upon you. Upon me. Pagsamahin mo yung yoke, yung pagsamahin mo yung tawag namin sa Bicol niya, sakal, mga kapatid. Pag-aralan nyo ng mabuti yan. Mali hindi nyo alam yung sakal, yung gano'n. Sa Bicol, alamin nyo na ng mabuti yan kasi sa langit, terminology sa langit, mga kapatid. Okay? Now, so pag nilagay po yan, kasama mo siya. You see? Listen, hindi mo may experience yan. Hindi mo siya mamahalin. At iiwanan mo siya pag hindi kayo magkasama doon sa yoke na yun. Take my yoke upon you. See? Napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin ang paglago na ito. Kasi pag hindi po natin, napakaraming iniiwanan nila ang kanilang buhay Kristiyano kasi hanggang doon lamang sila sa pagkaalam nila kay Kristo. See? Now you understand? Many times, Peter was asked by the Lord Jesus Christ. When Peter decided to follow Jesus, Jesus asked him, saan sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanya? Peter, lovest thou me more than this? Don't know his Lord, I love thee. Makailang ulit kapatid na tinanong at sinabi sa kanya ng Panginoon because mas alam at kilala ng Panginoon si Pedro kaysa si Pedro sa kanyang sarili. Sinabi niya lang, mag-ingat ka. So you remember that? Nung una, halos hindi niya paniwalaan, mga kapatid. Not until na ma-experience niya ang lahat ng yan. Before Acts chapter 2 verse number 41. Bakit? Ano sabi sa Acts chapter 2 verse number 41? And they that gladly received His word were what? And the same day they were added about how many? 3,000 souls. Bago nangyari yan, kapatid, nag-preach si Peter. At bago nag-preach si Peter, mga kapatid, what happened? It was during the day of Pentecost. It happened during the day of Pentecost. Nanong nangyari, mga kapatid? Nandoon sila sa pagtitipon ng mga kapatid, nangangaral sila sa iba't ibang wika. Bakit? Ang Diyos ay at kinilala ng Panginoon yung church.
inauthenticate ng Panginoon yung church by giving the Holy Spirit unto them. So sapagkat kinasyahan sila ng Banal na Espiritu, doon mga kapatid, nangaral sila, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, wika ng Arab. Hindi yung obladi-oblada, ha? Hindi yun. Kundi may mga nakalista po doon kung anong lingwahe ang sinabi nila. Alright? Now listen, iba yung tinuturo mga kapatid ng mga Pentecostal movement. Ang sinasabi rito mga kapatid ay may mga lingwahe, may mga bansa, words ng bansa, lingwahe ng bansa na sinabi nila. Pero nagtataka sila. Bakit nangyari yon? Because they experience the life with the Lord Jesus Christ. Kita nyo ang paglago mga kapatid. Kita nyo pag pinag-aralan nyo yung paglago ng church sa Book of Acts. Kasi first of all, yung mga leaders nila ay merong encounter, personal encounter with God. Personal encounter with God. That is what we need. Ang kailangan po natin mga leaders na merong encounter, merong experience. Not just that they know God. Madali lamang po sabihin, ang Diyos ay ganito. Makukuha mo yan pag nagre-research ka eh. Makukuha mo yan. Pindot ka ngayon. Research. Boom. Punta ka kay Google. Punta ka ngayon sa iba pa mga search. Ang daming ganyan po mga kapatid. Nung wala pa yung mga ganyan, libro pa, mga ginagamit namin ng mga ganon. Hanggang ngayon naman meron pang ganon. But mas madali rito eh. But you know what? Madali lamang usisahin yan. Pero yung magkaroon ka ng personal encounter sa kung anong pagkakilala mo sa Panginoon, yun ang dapat. Magiging makatotohanan ang lahat ng buhay mo bilang isang Kristiyano kung naranasan mo ng totoo ang title ng Panginoon na sinasabi doon. He is a great God. He is a faithful God. He is all-knowing God. Do you have a testimony masasabi mo na God is omniscient? God is omniscient. Alam ng Diyos. When was the last time na ma-aksidente ka na sana o magkakaroon ka na sana ng problemang kapahamakan, pero akalain mo, nananalahin ka, Panginoon, sagutin niyo po ako, gusto kong pumunta roon. Gusto kong makarating sa ganito. Ay naglindol doon sa lugar na yon. Hindi ka sinagot ng Panginoon, na-discourage ka pa. Na-offend ka pa. Pero maya-maya, nakita mo, nagkalindol ng 7.5, sabi mo, mabuti lang, hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. So you understand what I'm saying? That's the time na na-experience mo yung omnisciency ng Diyos. See that? Kapatid, that is what I'm saying. Kamakailan lamang, kanina lamang, o kagabi, tuwan-tuwa ako kagabi. Sapagkat nag-uusap kami ni John Hill, ang problema ni John Hill ay wala siyang gaanong mahanap na lugar kung saan sila magkakaroon ng pagtitipunan. Sabi ko, maghanap ka ng ganito. Sige, hanap lang. May mga pinipresent sa akin, sabi ko, walang appeal sa akin. Sabi ko, hanap ka lang. Hanap ka lang. There was I think, Friday night. Halos buong magdamag, hindi ako makatulog. Nakahiga lamang ako, mga kapatid. Lagi ko lang binabanggit, Panginoon, bigyan niyo po si Johnny na pagtitipunan. Panginoon, you take care of him sapagkat nagkaroon na siya ng plano na, of course, disapprove sa akin. Pero sabi ko sa kanya, itong gawin mo. Ganito gawin mo. And then sinabi ko sa kanya, ganito, ganyan. So buong magdamag, halos ng Friday, hindi gaano ako makatulog. At lagi ko lamang binabanggit sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo, hanapan mo ng magandang lugar, ganyan. Kinabukasan, mga kapatid, nag-message sa akin. Sabi tayo, nag-ano kami. Habang bumabiyahe kami, nag-visit kami, may nadaanan kaming ganito. Binidyo niya, sinabi niya sa akin, hindi pa tapos yung video, mga kapatid. Grabe na ang saya ko because sabi ko, this is it. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog noong Friday. Ito ang dahilan, sabi ko, this is it. I like the place. Nung tinignan ko kaagad yung video, kapatid, sabi ko, eto yun. Yan yung sinasabi ko. Again, sabi ko, pambihira, sinabi ko lang ito, Panginoon, ganun ba ako kalakas sa iyo?
Matagal ko nang sinabi siya na magkabuhok ang mga walang buhok dito. Wala pang kasagutan. Pero, ganito ba ako kalakas sa iyo, Panginoon? You know what? Sinasabi ko lagi sa mga pastors, huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nararanasan na ma-experience ang power ng Diyos, ang miracle ng Diyos, sapagkat araw-araw, ladies and gentlemen, God is performing miracles every day. Maybe the next miracle is the miracle in your life. Don't stop begging God. Don't stop begging God. Keep on begging God. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos na miracle, baka ngayon tumama naman sa akin. Ituring natin na parang wedding. No. Kapatid, hindi tayo namumuhay sa swerte. Namumuhay tayo sa plano ng Diyos. Just believe the promise of God. Diyan, kapatid, every time na meron kaming encounter ng Diyos, lalo kong pinaniniwalaan na totoo at buhay ang aking Diyos na paglilingkuran. Kapatid, that's why I'm not ashamed. I'm not ashamed. Sino man ang magsasabi, tatayo sa akin, anumang tinapos mo dyan sa buhay mo, anumang karir meron ka dyan, you go ahead, magpakabuti ka dyan sa karir mo, but you cannot discount what I know. Malaki ang gagawin mo. Do you understand? Kapatid, I don't know about you. Pero listen now, listen to me. Yung mga hindi naniniwala, sinasabi natin na totoong ginawa ng Diyos sa buhay natin, napakahirap nilang i-disprove to. Napakahirap nilang sabihin, nagsisinungaling tayo. Sige, gawin nga nilang kaligtasan na ginawa ni Kristo. Sige. Sige, kayo mga hindi naniniwala sa Panginoong Kristo, naniniwala ba kayo sa kaligtasan na ginawa niya? Anong ginawa ng Panginoong Kristo na bayubay sa cross ng Kalbaryo? Sige nga, subukan mo sarili mo. Anong ginagawa nila tuwing mahal na araw? Nagpipinitensya, ginagaya-gaya nila. Pero hindi naman, sabi ko sa inyo, hindi naman totoong pagpalo yun. Ang pumapalo sa Panginoong Kristo ay galit sa Panginoong Kristo. Subukan nilang magpapalo sa galit sa kanila. Isang paluan lang, mga kapatid, tapos na sila. Hindi sila makakarating sa cross ng Kalbaryo. So you understand that? Kapatid, I promise you, growth, ang totoong paglago ay hindi lamang yung kilala mo ang Panginoong Kristo, kundi na-experience mo yung ayon sa pagkakilala mo sa Kanya. Huwag tayong tumigil po doon. Kapatid, kanina lamang narinig natin dito si Brother Jason kung gaano siya kasaya. Every time nalalapit sila sa akin, buong pamilya, we pray together. Yeah. You understand that? Every time nasabihin sa akin ng isang tao, please pray for me. Kagad-agad, mga kapatid, boom, Panginoon. Kita mo sabi ng taong ito, ipanalangin ko raw siya. So you understand? Kapatid, you have to experience the character of God. If God is good in what? Okay ka lang, bro? Baka nakainom ka, Anthony. Hindi ako may in love sa'yo kahit magpa-cute ka. Now listen. Here's the thing, kapatid. Here's the thing. Kapag ka ang paglago natin ayon lang sa pagkakilala natin, may katapusan yan. Do you understand na araw-araw ay mayroong pwedeng gawing bago ang Diyos sa buhay mo? Araw-araw ay mayroong pwedeng ipakita ang Diyos na bago sa buhay mo. Kapatid, huwag natin kakalimutan. Pagsamahin natin itong dalawa. Yung sinabi ko kanina, mga kapatid. See that? Here's the thing. I'm a pastor. Okay. Normal sa akin na may experience ko ang pagkakilala ko sa Diyos at may experience ko bilang pastor. Huwag mong asahan na kung anong na-experience ko ay may experience mo rin. Remember, if you are a father, ngayon narinig natin, kapatid, yung binanggit ko kanina tungkol sa tatay, na napakagrabe ang expectation ni Paul. Paul was hoping na kung ang mga bata ay makikinig sa ating mga magulang,
maayos ang buhay nila. Bakit hindi tayo manalangin sa Panginoon? Ayon doon sa pagkakilala natin sa pagiging tatay. Panginoon, kung ano yung sinasabi ni Paul, gawin mo po akong ganun upang ang aking mga anak, pagka sila'y lumaki at pagka sila'y lumapit sa akin at titignan nila ako, there will be something that will change their life and the direction of their life. There must be something, there might be something, mga changes na maaaring pwede mangyari sa kanila na magiging maayos ang buhay nila. Help me, oh God. Hayaan nyo ang Diyos ang gumawa ng bagay na yan. Ma-experience nyo. Maaaring sasabihin mo, ang hirap. Listen now, kayo mga nandito, mga tatay na nahihirapan kayo, sabihin nyo, hindi ko gaano mabigay sa anak ko ang pera na kailangan niya. Pero tandaan nyo, yung anak ninyo is watching you. At hindi nyo alam, there is something in the heart of a child that is being developed, nadidevelop mga kapatid, araw-araw, sa katitingin niya sa buhay mo. Nanay, maaaring naglalabada ka, maaaring nagkakatulong ka, para lamang makapag-aral ang iyong anak, just keep going. Because what you are encountering, experiencing in your life is not normal. Maaring normal yan sa buhay mo sapat matagal ka na nagpapakatulong, matagal ka nang naninilbihan, pero pagka tinitignan ka ng iyong anak, hindi po yan pangkaraniwang experience. Sapagkat tinitignan niya ang iyong pagtitiis, yung encounter mo, naniniwala ka sa isang long-suffering God. I hope na naunawaan niyo po ang sinasabi ko ngayon. Kapatid, bawat isa sa atin, meron tayong iba't ibang experience, tagpo sa Panginoon, tagpo sa Diyos. Naway makita po natin ang mga tagpo na ito, kapatid, na mapatutunayan natin kung ako man ay hindi. Ngayon, maaari sabihin mo, makikita ko habang nangangaral si Pastor Hill, nakikita ko ang aking pagkukulang, nakikita ko yung aking loopholes, nakikita ko saan ako nagkamali, nakikita ko yung mga bagay na dapat kong i-develop. Yeah! So that time, sabihin mo sa Panginoon, I want to experience this. Yeah, I know you. Kapatid, listen now. The chance na mai-experience mo, sinasabi ko ngayon, ay napakalaki sapagkat kilala mo na siya bilang isang Diyos. The fact that He saved you from the torments of hell, God, Jesus, can do something or greater things, better than that. Meron pang nakaabang sa'yo, meron pang magagawa sa'yo, meron pang kayang gawin. Listen, ang kailangan lamang natin ay maging willing tayo, kapatid, na ma-experience natin. Hanapin natin. Hanapin natin yung character ng Diyos, na ma-experience natin yung kabutihan ng Diyos. You know, ang kailangan po natin. Huwag tayong tumigil. Kaya marami mga Kristiyano, after few months, wala na. Bakit? Parang boring narinig ko na yan. Oh yeah. Pero yung naririnig mo na matagal na, hindi mo pa na-experience. Matagal mo nang narinig patungkol sa Diyos, pero wala ka pang na-experience patungkol sa Diyos. Sapagkat, listen now, hindi mo iiwanan ang Diyos kung meron kang personal encounter or experience with Him. I like it when Jacob encountered with God. I like it when Moses, many times, nagkaroon sila ng encounter ng Diyos. Saul, David, look at this man na ngayon ay recorded, mga kapatid, sa Biblia. Recorded. Kaya no wonder kung bakit si Moses mas pinili niya mag-suffer with the people of God, with the children of Israel, rather than to enjoy the riches of Egypt. You understand, mga kapatid? Now listen, I'm done. Maraming tao, alam lang nila yung riches ng Egypt. And they don't even know that God has a character better, a lot better
than the riches of Egypt. Maaaring sasabihin mo, loko to si Moses, mas pinili niya mag-suffer. Oh yeah, yun ang alam mo. Pero yung ma-encounter mo ang Diyos, yun is a lot better than the riches of Egypt. You understand what I'm saying? Here's the application. Maraming beses, maraming mga tao sa bansang ito, mga kapatid, ang alam lamang nila yung riches ng mundo. Ang alam lamang nila yung kaba ng Bangko Sentral. At naghahanap sila ng pinakang the closest institution na mabilis umugot ng pera sa kaban ng bayan. And that is the DPWH. Oh yeah. Hindi niyo ba alam yun? Itong mga corrupt na taong ito, alam nila yung mga institution na kung saan malaki ang binabagsak ng pera at mabilis humugot ng pera sa Bangko Sentral. Alam niyo po ba yan? Kaya doon, yun ang pinipili nilang institution. At pag nandoon na sila, boom, they have the power. Madali na. Pero mga kapatid, ang nakalimutan nila, yun lang isang side ang alam nila. Ang problema, they allowed Satan to control their minds and how to get money in a corruptible way. Pero ang problema, tinuruan sila, ginabayan sila ni Satanas, may wisdom kung paano kuhanin yung pera, pero hindi sila tinuruan ni Satanas kung paano lumabas sa problema. Because the only person that can teach you and give you the way to get out from it is God. Kapatid, nauunawaan niyo po ba mga kapatid kung ano ang kalagayan natin ngayon? Tingnan niyo mabuti ngayon sa mensaheng ito. Nasaan tayo? Ano yung alam natin? Ano yung alam natin? Kilala ba natin ang Diyos, mga kapatid, sa ganitong klaseng katangian? And then yung katangian ba na yun ng Diyos, yung kaugalian ba ng Diyos na yun, ay na-experience na natin. Try to experience that. Ano ang pagkakilala mo sa Diyos? Nawa kung ano man ang pagkakilala mo sa Diyos, ma-experience mo kung gaano mo kakilala ang Diyos. Pagka nangyari yan sa buhay mo, kapatid, walang pagkakataon sa buhay mo na magkikwit ka sa Diyos. The more you will love Him. If you are a mother, experience it as a mother sa trabaho ng bilang isang ina. Kung ikaw ay isang tatay, experience mo yan sa trabaho ng pagiging tatay. Kung ikaw ay isang anak, try. Panginoon, paano ako magiging mabuting anak? Alright, alin ang gusto kong kunin dyan sa karakter mo na gusto kong ma-experience? Look, remember, how about obedience? Mahirap mag-obey, pero dito ko susubukan ang karakter ng Diyos kung bibigyan niya ako ng power. Panginoon, kung meron mang kinikilalang masunuring anak, isa na ako doon, Panginoon. Gawin niyo po akong isang masunuring anak. Gusto kong maranasan yan. Gusto kong maranasan. Sabi ko nga po sa inyo, kung yung mga nakita ko mga malalaking simbahan sa Amerika, pinakang malalaking simbahan, Panginoon, sabi ko, anong ginawa nila? Bakit lumaki ang simbahan nila? Anong ginawa nila? Ituro niyo po sa akin. Gagawin ko rin kung anong ginawa niya sa iyo. Kung pinasaya kayo, Panginoon, pasasayahin ko rin kayo. Ituro mo lang sa akin. Do you understand? God can still perform a miracle in your life. Huwag nating liit-liitin ngayon. Sa bahagi ng buhay natin ngayon, nakita natin ang ating sarili. Yes, sa puntong ito, pwedeng gumawa ng miracle ng Panginoon sa buhay ko. Gusto ko ma-experience yan. Hahanapin ko yan. Hindi ako matatakot kung anong mawawala sa akin. Anumang connections na mawawala sa akin. Ang higit na pinakamalaki at pinakakikilalanin kong hindi ko makakalimutan nangyari sa buhay ko nung ang Diyos ay gumawa ng miracle sa buhay ko. How do you like it?
How do you like it tonight? You think it will happen? It can happen. It can happen. I hope I'm clear tonight. Kapatid, think about this. Sa bawat isa, sikapin natin na lumago tayo ng personal at ang paglago natin hindi nagtatapos sa pagkakilala sa Diyos, kundi hanggang sa patuloy natin may experience yung karakter ng Diyos. Yan ang paglago. Huwag kayong magtatapos lamang doon sa pagkakilala. Tuloy-tuloy. Panginoon, sige, gagawin ko. To the max. To the max. Tatrabahuin ko ang dapat trabahuin. Hindi ako titigil. Sige lang. Kung ang kamatayan ng katapusan nito, for to me to live is Christ and to die is gain. Ano man. Anyways, ang buhay na ito dito sa ibabaw ng lupang ito ay magwawakas. Kahit hindi ko gawin ito, magwawakas pa rin ang buhay ko. Gagawin ko na lamang ito na tatapusin ko ang buhay ko na masaya sapagkat meron akong personal encounter with God. Hindi na ako ignorante sa Diyos. I hope I'm clear. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you, O God, for your people. Thank you for the understanding. And thank you for an open hearts and minds, O God, that you've given to your people. Now bless this message, O God, into the hearts of your people. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Now let's come to God. Let's talk to God. Let's make business with God. Isama nyo yung mga disciples ninyo, kasama nyo yung mga bisita nyo na they'll pray with you. Let's do it.
Tigilan Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mga anak na tikluptod na lumapit po sa inyong harapan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming narinig, nawa po'y manatili ito sa puso't isipan niyo mga anak. Kayo po ang manguna sa amin, O Diyos. Pangunahan niyo po ang mga magulang, mga tatay. Naway makita po namin responsibility namin at maging ang aming accountability. We're accountable for the come out, whatever, na lalabas mula po sa aming mga anak, Panginoon. Because yung responsibility ay inilagay niyo po sa aming balikat to raise them. Thank you, O God. Pagpalain niyo po na maging watchful po kami sa aming mga anak. In Jesus' name I pray. Amen. All right.